Hey, my miracles! Dito na naman tayo, guys. Pag-usapan na naman natin ang fitness journey ko. Kasi lahat ng compilation ko about my fitness ay nakapiright na naman. Di ba nga, pag sa YouTube ay bawal talaga ang music. Kaya ang tigas ng ulo ng lola nyo mag-a-upload. Tamad naman siyang mag-edit. Kaya dinilit ko na lang ulit, guys. At ni-record. At ngayon, i-voice over na lang natin. Wag na lang music. Ngayon ko nga lang na-realize na yung effort ko during this time, last 2 years ago. Kasi ngayon na ako nakapag-online, guys. Since na inoperahan ako sa brain, ngayon pa lang ako unti-unti naka-recover at pwede akong gumamit ng social media kasi dapat talaga i-off ko talaga yung social media ko dahil brain yan yung radiation. At sa tulong naman ni Lord at ng mga prayer warriors ko, kasama ko sa church at mga surrounded godly people na nagmamahal sa akin, ay ito nakasurvive naman ako at binigyan pa ko ni Lord ng mission. Kaya malaki talagang pasasalamat natin kay Lord, guys, na yung faith natin ay hindi niya talaga tayo binibigyan ng mga bagay na hindi natin kakayanin. Kaya pag tayo ay may mga trials na na-encounter sa buhay natin, ay huwag tayong matakot. Patuloy tayong mag-pray at totally surrender kay God yung mga hindi natin kaya dahil tao lamang tayo. Siya talaga ang gagawa niyan para sa atin. Yung mga miracle sa buhay natin na nangyayari ay sa Kanya galing lahat yan. As solo parent at 3 yung anak ko, siya talaga yung katuwang ko sa pagpapalaki sa tatlong bata. Ang una ko talagang binild sa 3 anak ko ay yung spiritual. Kasi pag nag-grow na yung seeds sa loob ng puso nila, ay wala nang makakapagpabago niyan. Hindi sila maliligaw ng landas. Kung maligaw man ay mabilis silang makakabangon. At lahat ng mga trials na darating ay kaya nilang harapin. Dahil pag strong tayo, ay hindi tayo mag-fail. Mabilis tayong makakabangon. At saka itong fitness na to, ay preparation ko to before ako mag-golden birthday. Bali, 49 pa lang ako nung prepare ko to. Life is uncertain, guys, kaya dapat balance lang tayo sa lahat ng bagay. Ako kasi kaya ako siguro nagkaroon ng brain tumor dahil na-addict ako sa online. Halos hindi na ako natutulog sa kaka-online games, lahat ng mga online TikTok. Halos dyan na ako naka-stay. Kumbaga sa dapat may limitations tayo sa lahat ng mga ginagawa natin. At saka natigil ako sa pag-exercise, lalo na sa jump rope. Nung nag-pandemic, nung binigyan tayo ng ang tawag dito, yung injection, doon na nag-umpisa sumakit yung ulo ko. Tapos, bigla akong na-stop sa pag-i-exercise na yan. Kaya, hindi ko alam. Basta yun ang mga na-feel ko during that time. Pero ngayon na okay naman na ako, bahala na si Lord. Basta ang ginagawa ko na lang kung ano yung pwede kong gawin sa araw-araw, yung makontento ako at tanggalin yung takot, bawal ang stress, dapat relax lang. Kaya yun ang new life ko. At napaka-peaceful naman kung kaya mong tanggapin. Hindi ka na pwedeng magtrabaho, yung mga trabahong pwedeng magawa, kung ano kaya ng katawan mo, yun ang gagawin mo. Kasi i-accept natin kung ano talaga yung pwede lang talaga sa atin. At
nagpasalamat na lang ako na lahat yan ay provide naman sa akin ni Lord. May mga taong nakapaligid sa akin na nagmamahal sa akin, nag-aalaga sa akin. At yung mga anak ko ay tatlo ay naging independent na sila. Yung eldest ko ay nasa New Zealand na siya. At yung dalawa kong anak ay susunod na rin sa atin nila this year. Para wala na daw akong responsibility dahil sa nangyari sa akin ay yung mga anak ko na mismo ang gumawa ng paraan. 18 years old pa lang yung bunso ko guys, kaga-graduate pa lang ng senior high school. Pero ready na siyang harapin yung buhay na siya na lang ang magpapaaral sa sarili niya. Nakaka-touch. Pero naku, baka maiyak ako. Pero yun talaga ang ang present life ko as of now. Kasi PWD na ako eh. Pero parang wala namang nabago. Same pa rin yung activity ko sa araw-araw. Unti-unti kong binabalik yung exercise ng katawan ko na kaya lang gawin. Hindi naman yung hard type of exercise na kagaya ng mga ginagawa ko dito. Yung mga light lang. Kasi benign naman yung sa biopsy. Kaya, pero yung tumor nandito pa rin sa brain ko kasi bawal siyang tanggalin kasi nasa loob siya ng buto. So, pag tinanggal ay either maparalyze ako or mabulag. Kaya hindi siya pwedeng tanggalin. Diyan pa rin siya. Kaya aware ako na lahat na lang siguro ng dahon sa paligid namin iniinom ko. Ganun ako ngayon ka-aware about sa health ko. At saka matakaw ako sa chocolates, tinanggal ko. Pero kung minsan na titempt ako, pero kailangan talagang tanggalin ko talaga yung sugar sa katawan ko. Hindi naman ako diabetic, zero nga ako sa sugar, pero sa sakit ko ay ayoko na magkaroon ng case na mabuhay yung nandoon sa loob kasi nga hindi naman siya natanggal eh. Inoperahan ako pero kumuha lang ng part para for biopsy. Kaya aware ako na anytime ay ayokong mag-multiply sila doon sa loob o lumaki siya. Kaya kailangan ingatan ko talaga yung sarili ko. Pero hindi ako natatakot guys, ni-ready ko na yung sarili ko, accepted ko naman kung anong nangyari sa akin. At saka si Lord lang talaga ang inaasahan ko, sa Kanya lang talaga ako humuhugot ng lakas. Yung nagpipray, siya din yung happiness ko. At Dora kasi ako eh, layas ako. Yan pa ang isa kong kaligayahan, kaya si Lord na ang bahala dyan kung i-allowed pa rin niya ako na maglayas. This year last year nagpunta ako ng US, tapos last January at saka February ay nag-Hong Kong naman kami at nag-Taiwan ng anak ko. Treat nila sa akin para daw yung boredom ko ba dahil nakakulong ako ng almost 2 years. Hindi ako lumalabas ng bahay, pero contented ako kung ano yung life ko sa loob ng bahay. Hindi naman ako sumasama sa mga friends ko, sa mga gatherings. As in, lang talaga, more on praying, at saka yung mga activity, naglilinis, ng mga sulok-sulok, para malibang ako. Nagluluto ng mga pwede sa akin, at tinanggal ko na yung rice sa buhay ko, pero di ba may shirataki rice naman? Kung minsan yun ang kinakain ko, pero okay lang sa akin na mga gulay lang talaga. As in, na-enjoy ko na siya at hindi naman ako nagugutom. Okay lang din sa akin. Hindi naman ako nagiging kalansay. Ganun pa din yung katawan ko. Kaya, walang imposible sa buhay natin dito sa mundo kung si Lord ang kasama natin palagi. At dapat wag tayong matakot. Kaya kahit anumang trials ang dumating sa buhay natin, harapin natin yan. Kasi wala namang impossible talaga kay Lord. Lahat ay posible para sa Kanya. Pero gusto pa rin continue yung dream ko na makita ang buong mundo.
sana ma-experience ko pa na palagi mag-travel, at sana ay mag-grant ang visa ko. Plan ko mag-apply ng Sinjin visa this year. Sana mag-grant. Siyempre, i-vlog ko din yan. Pag nag-grant ako, ang problema ko ngayon kasi yung ITR na gagamitin ko ay business na ng anak ko. Hindi ko na ITR kasi wala na akong business, wala na akong trabaho. So, si Lord na ang bahala kung i-approve ako sa Sinjin visa, kung ano yung paraan na gagawin ni Lord para sa akin. Basta binibigay ko na sa Kanya yung way na kung ano yung plan niya para sa akin, ay yun lang ang gagawin ko. At yun lang ang makakapagbigay sa akin ng kaligayahan. Thank you so much. Please